Mapagpalang araw po sa inyong lahat at pati na rin sa inyo, Miss Kay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Donald. 33 years old. Nagtatrabaho bilang isang IT technician sa bandang Rizal. Matanda ako ng 3 taon sa asawa kong tawagin na lang natin sa pangalang Rina. Halos 6 na taon na rin kaming kasal. At may isang anak na lalaki na nasa elementarya na. Naisipan ko lamang ibahagi sa inyong channel, Miss Kay, ang isa sa hindi ko makakalimutang pagsubok na sumubok sa katatagan ng pagsasama naming mag-asawa. Sa kwentong ito, hindi ako ang nagloko sa relasyon namin, kung hindi ang misis kong si Rina. Kung paano ko sila nahuli, ayon ang inyong mapapakinggan. Dahil nga araw-araw akong humahawak ng mga computer at CCTV cameras, nakapag-decide ako na maglagay na rin ng mga kamera sa aming bahay para sa seguridad ng aking pamilya. Madalas kasing nasa eskwelahan ng anak naming si Luigi, habang mag-isa namang naiiwan ang asawa ko sa aming bahay habang inaasikaso ang isa pa naming source of income. Nagpapasangla kasi ako ng mga ATM sa mga kakilala at kasamahan ko sa trabaho. Sa totoo lang, maganda si Mrs. Napakakinis at maputi ang balat, kaya hindi na ako magtatakang maraming napapatingin sa kanya. At isa na nga dito ay ang kumpari kong si Victor. Ang best friend ko at itinuturing ko na ring parang tunay na kapatid. Noong una, akala ko'y para doon lang magagamit ang mga kamerang inilagay ko. Mula sa sala hanggang sa kusina. Pero hindi ko inakalang magiging sanhi pala ito para masira ang masaya at tahimik na buhay ng aking pamilya. Inaamin ko naman na may mga pagkakataon na hindi ako nakakauwi ng bahay ng 1 hanggang 2 araw kapag may kliyenteng nagpapamadali ng pinapagawa nitong system. Pero kahit ganon, hindi naman ako nagkulang kay Mrs. sa tuwing magkasama kaming dalawa. Nitong nakaraan lang naman ako naging busy sa trabaho, habang siya naman ay busy rin sa aming anak at sa bahay. "Han, hindi ka pa ba magpapahinga?" Tanong ni Rina nang mapansin nitong nakatutok pa rin ako sa aking laptop kahit 8:00 na ng gabi. Nilingon ko siya at napangiti na lamang ako nang makitang may nakasampay na 2 pirasong tuwalya sa kanyang braso. "May tinatapos lang ako pero malapit na tuhan." Sinadya kong hawakan ang makinis niyang braso, tsaka may kahulugan yung pinisil. "Maligo tayo ng sabay mamaya. Namiss kita eh." Bahagya siyang napangiti sa harapan ko bago marahang tumango. Mahalatang game na game talaga si Mrs. sa binabalak kong gawin. Kung sa bagay, halos 2 linggo na rin mula nung huli naming tinugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Dahil dinatnan nga ito ng buwan ng dalaw at ako naman ay umalis papuntang Batangas. Kung kaya naman wala talaga kaming time sa isa't isa magmula noon. Masaya ang gabi namin ni Mrs. Nakatulog siya agad dala ng sobrang pagod. Hindi naman na kasi kami bumabata. At alam kong abala rin siya sa anak namin at sa mga gawaing bahay. Kung kaya't naiintindihan ko kung bakit mas nauna siyang nakakaramdam ng pagod kaysa sa akin. Wala tuloy akong nagawa kundi maghanap ng ibang mapagkakaabalahan habang hinihintay na dalawin ako ng antok. Sakto namang naalala ko ang CCTV footage. Nabanggit kasi ng anak kong si Luigi na parang may napansin daw siyang kung ano sa bakuran namin nung minsang napaaga ang uwi nila galing ng eskwelahan. Kaya naman pinanood ko ang kuha magmula noong nakaraang linggo. Nag-umpisa ako mula sa mga kuha ng A15. Dahil nga araw ng sahod,
Hindi ko rin mabilang kung ilang tao ang bumisita sa bahay namin para makipag-usap kay Mrs. Napanood ko pa kung paano sila mag-abutan ng ATM at pera, habang naririnig ko naman ng mabuti ang pinag-uusapan ng mga ito. Mamaya na ako uuwi, Rina. Ikaw lang bang tao dito hanggang mamaya? Nang marinig ko ang tanong ng kumpare naming si Victor sa aking misis, ay hindi ko naintindihan ang naramdaman ko. Para bang bigla akong tinubuan ng hindi magandang kutob. Bakit naman kailangan niyang itanong kung mag-isa lang ang asawa ko sa bahay? Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko sa pagbabakasakaling makakaisip ako ng sagot, pero walang nangyari. Narinig ko kung paano sumagot ng oo si Mrs. na may pahabol pang linya na mamayang 3:00 pa naman ng hapon ang uwian ng aming anak. Tuluyan namang naging kaba ang kutob na naramdaman ko nang mapansin kong halos umabot ng tenga ang lapad ng ngiti ni kumparing Victor habang magkatitigan silang dalawa. Para akong nahilo na hindi ko maintindihan ang mga oras na yun, pero wala nang atrasan. Gusto ko pa rin mapanood ang CCTV footage hanggang dulo. Kasamahan ko sa trabaho ang huling nakapalitan ng pera at ATM ni Mrs. bago niya inilak ang pintuan at bumalik sa may sala. Habang nanonood, may parte ng pagkatao kong umaasang aalis na si paring Victor nang walang kababalaghang mangyayari. Kung hindi kasi ako nagkakamali, sa Makati pa ang pinapasukan nitong trabaho ngayon, habang mas malapit naman sa Taytay Tiangge ang tinitirhan nilang apartment. Ano, Rina, pwede na ba kitang masolo? Baka may biglang sumingit mamaya. Wika ni Victor habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ng misis ko. Umiling naman ito sabay sabing, wala na. Mamaya ulit 5 PM onwards dadagsa ang mga katrabaho ng paring Donald mo. Tumango na lamang ito at saka mabilis na hinigit si Mrs. papalapit sa kanyang katawan. Doon pa lang alam kong may kakaiba nang namamagitan sa pagitan nilang dalawa. At nang marinig ko ang sinabi sa kanya ng asawa ko, literal miski na bumigat ang pakiramdam ko dahil para akong iniputan ng ibon sa ulo. Namiss mo ba ako kaya ka nandito? Kunwari ka pang magbabayad ka ng interest. Alam ko namang may iba kang binabalak. Ngumisi si Victor tsaka inilapit ang mukha nilang dalawa sa isa't isa. Ayaw mo ba? Paghahamon pa nito. Pwede naman akong umuwi kung ayaw mo ng serbisyo ko ngayong araw, madam. Pagbibiro pa ni Victor. May halong landing na tawa ang misis ko. Kailangan ka pa bang sumagot? Alam mo naman kung anong sagot ko dyan. Tumango ang kumpare namin tsaka mapaglarong binigyan ng smack sa lips ang asawa ko. Alam ko namang hindi mo ako matitiis, Rina. Namiss mo din ako kahit hindi mo sabihin. Dumating ako sa puntong gusto ko nang itiklop ang laptop na nasa harapan ko, pero ayaw makisama ng utak ko. Nababaliw na yata ako. Dahil imbis na isipin ko kung paano nila nagawa sa akin ang bagay na ito, natalo ko ng kagustuhang alamin ang buong katotohanan. Sobrang higpit ng pagkakakuyom ng mga kamao ko habang nakikita ko kung paano sila maglambingan sa may sala. Sobrang lapit pa nilang dalawa sa nilagay kong kamera, kung kaya naman narinig ko kung paano tumawa si Mrs. habang nagiging pilyo ang bawat haplos ni paring Victor. Halatang sabik si kumpare sa misis ko. Naisip ko si Maring Lani na OFW sa Saudi. Bigla akong naawa, hindi lamang para sa sarili ko, kung hindi para sa kanya at sa kanilang anak na naiiwan sa pangangalaga ni Victor. Marahil ay naghanap si Victor ng kalinga ng isang asawa at ang hayop kong kumpare ay ang misis ko pa ang napili. Wala kang patawad, pare. Nangungutang ka na nga ng pera, pati misis ko hinihiram mo pa kapag wala ako. Naibulong ko sa hangin.
Pigil ang galit ko dahil ayokong magpadalos-dalos. Ilang beses akong napamura habang titig na titig sa screen hanggang sa napansin kong bahagya siyang pinigilan ni Mrs. Buong akala ko gusto nitong huminto sila, pero mas lalo lamang kumulo ang dugo ko nang binuhat siyang parang bagong kasal ni kumpare. Hindi ako maaaring magkamali. Sa guest room ang punta nilang dalawa para ituloy ang naudlot nilang landian. Sinadya ko pa namang huwag lagyan ng kamera ang mga kwarto dahil sa tingin ko ay hindi na kailangan, pero nagkamali pala ako. Nang gabing yun, mabigat ang mga yapak kong bumalik ng kwarto. Gustuin ko mang kumprontahin agad si Mrs. tungkol sa mga nakita ko, ngunit hindi ko nagawa nang makitang mahimbing pa rin ang tulog niya na para bang wala man lang siyang nagawang kalokohan sa akin. Buong magdamag akong walang tulog dahil hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Alam ko kasing oras na sinabi ko sa kanyang alam ko na may ginagawa siyang milagro ay katapusan na rin ng pamilyang to. Ayokong matulad sa akin ng aking anak na lumaking walang kinilalang ina. Pasalamat siya at nagawa kong kontrolin ang galit na nararamdaman ko kagabi. Lalo na't alam kong oras na ginawa ko yun ay baka makagawa lamang ako ng isang bagay na pagsisisihan ko sa bandang huli. Hindi lang relasyon namin ang nakasalalay dito, kung hindi maging kinabukasan ng anak naming dalawa. Hindi man ngayon, pero darating ang oras na mauhuli ko kayong dalawa sa akto. Bulong ko sa aking sarili nang minsang magkausap kami ni Mrs. Kung hindi niya sana nabanggit sa akin ang tungkol sa utang ng magaling naming kumpare, hindi sana ako makakaramdam ng inis ngayon. Sabihan mo si Victoria na kailangan kong makuha ang kalahati ng principal sa katapusan. Hindi naman pwedeng pass na nga sa interes. Pass pa rin sa principal. Negosyo ang ginagawa natin at hindi charity, Rina. Walang patawad kong sabi sa kanya. Mabuti na lang at nang mabanggit ko ang salitang charity, hindi ko nabanggit na siya lang naman itong nagpapakawang gawa sa kumpare namin. Hindi kaya gipit lang yung tauhan? Hindi na raw kasi nagpapadala si Marie kung kaya't mag-isa na lang siyang kumakayod. Nakakaawa naman yung tao. Umiling ako sa harapan nito para sabihing hindi na maaaring mabago ang desisyon ko. Kasalanan naman nilang dalawa kung bakit nadamay pati usaping pera dahil sinaksak nila ako ng patalikod nang wala man lang akong kaalam-alam. Habang patagal ng patagal ang usapan, pakiramdam ko'y nakikipaglaro na lang ako ng patintero sa aking asawa. Baliwala na rin sa akin ang mga sinasabi niyang kwento tungkol sa mga kasamahan ko sa trabaho. At nagmukha na ring normal na pantulog ang suot niyang itim na nighties sa harapan ko. Han, gusto mo bang maligo tayo ng sabay? Tanong niya. Para akong nabingi sa aking narinig. Tsaka lihim na napabuga ng marahas na hininga. Siguro'y kung normal na pagkakataon, sumagot na ako ng oo. Pero hindi ko yata kayang masikmura ngayon ang pulutang natikman na ng iba. Mauna ka ng maligo. Pagod pa ako mula sa biyahe. May katotohanan ko pa ring sagot. Siguro naman sa mga oras na ito, napapansin niya na ang malaking pagbabago sa paraan ng pakikitungo ko sa kanya. Kung paano dahan-dahang nawawala ang amor ng lalaking dating patay na patay sa kanya. Wala siyang nagawa kung hindi umalis na lamang sa harapan ko at pumunta ng banyo. Minabuti kong magpahangin na lang sa labas, kumuha ng brandy at konting yelo dahil kanina pa mabigat ang dibdib ko. Pagpasok ko sa kwarto, nakatulog na si Mrs. sa kama habang suot pa rin ang nighties niya. Hindi ko alam kung hinintay niya ba ako kanina o baka sa ganitong ayos na lang siya nakatulog. Wala tuloy akong nagawa kung hindi lumapit sa kanya at ayusin ang pagkakahiga nito. Habang tinititigan ko si Mrs., ramdam kong naghahalo na naman ulit ang sama ng loob ko at ang nasira kong pagmamahal sa kanya.
Pakiramdam ko tuloy, tinutulak ako ng alak na ang kinin ng babaeng dapat ay sa akin naman talaga. Tahimik lang siya nang magawa kong halikan ang puno ng tenga niya. Hindi ko na nagawang bumulong ng I love you na madalas ko namang ginagawa sa tuwing bumabawi kami sa isa't isa. Maya-maya pa, naramdaman kong naalimpungatan na rin siya dahil sa ginawa ko. Han? Sa totoo lang, kinabahan ako na baka pangalan ng kumpare ko ang matawag nito, imbis na pangalan ko. Mabuti na lang at hindi siya nagkamali. Ipinagpatuloy ko ang ginawa ko hanggang sa tuluyan na siyang nagising. Napatingin pa to sa akin. Lumipas ang gabi na wala akong ibang ginawa kung hindi ibuhos ang natitirang pagmamahal at galit na nararamdaman ko sa aking asawa. Akala ko nga magrereklamo pa to dahil medyo naging maras ako sa kanya. Pero wala akong narinig na kahit na anong reklamo mula dito. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakihihintay ko. Ang araw kung kailan nagpanggap akong hindi makakauwi sa amin ng isang araw dahil sa trabaho. Walang kaalam-alam ang misis kong sinamantala ko ang pagpunta niya sa supermarket para bumalik at magtago sa guest room para maituloy ang aking plano. Nakahanda na ang mga hidden cameras sa lahat ng sulok ng bahay, maging sa mga kwarto, dahil ayokong magmukha na namang bulag sa mga mangyayari. Dapat handa silang harapin ang kabayaran ng mga kalukuhang ginawa nila sa amin ng anak ko, dahil hindi lamang puso ko ang winasak nila, kung hindi maging ang mga pangarap ko na mayroon ako para sa aking pamilya. Dapat handa silang humimas ng malamig na rehas kung uubusin nila ng tuluyan ang natitirang takot ko sa Diyos. Para akong nanonood ng show sa screen ng aking laptop, pero sinasabayan pa rin yun ng malakas na kabog ng aking dibdib. Hanggang sa tuluyan ng pumasok si Victor sa aming tahanan. Sa umpisay, normal na usapan lamang ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Sinabi sa kanya ng misis ko ang tungkol sa palugit na binigay ko, hanggang sa nagmukha na tong nagmamakaawa sa harapan niya na parang ewan. Alam mo naman kung anong hirap ang pinagdadaanan ko ngayon, hindi ba? Sabi ni Victor na para bang naluluha na habang nakikiusap sa harapan ng asawa ko. Tumango naman ang asawa ko, tsaka napabuntong hininga pa sa harapan nito. Pasensya ka na, Victor. Alam mo namang hindi pwedeng baliin ang mga desisyon ng paring Donald mo. Ako ang malilintikan sa kanya pag nagkataon. Bahagya silang binalot ng katahimikan hanggang sa napansin kong tumayo si Victor tsaka maingat na naupo sa tabi ng misis ko. Baka naman pwede mong pakiusapan pa si pare kahit hanggang sa susunod na buwan na lang at gagawan ko ng paraan para maayos ang lahat. Maniwala ka sa akin, Rina. May lambing nitong inabot ang kamay ng asawa ko tsaka hinalika ng ibabaw nun na para bang nangangako talaga siyang tutupad oras na pinagbigyan siya nito. Pakiramdam ko tuloy ay ginagamit niya lamang ang relasyon nilang dalawa para apaamuhin ang misis ko at malusutan ang pagkakautang niya sa amin. Umiling naman si misis sa kanya, sabay sabing, "Pasensya ka na talaga, Victor. Sinubukan ko namang ipaliwanag sa kanya yung sitwasyon mo eh. Muntik ko na ngang sabihin sa asawa kong may ibang lalaki na sa Saudi si Maring Lani, kaya naiwan sa iyo ang lahat ng responsibilidad. Para sana kahit papaano, bigyan ka pa ng palugit. Pero kilala mo naman ang asawa ko, paring Victor. Pag sinabi niya, kaya intindihin mo rin siya." Napahilamos na si paring Victor sa mukha nito. Halatang problemado. Alam kong mali ang matuwa sa hirap na dinaranas ng iba, pero hindi ko napigilan. Muntik pa nga akong mapahalakhak nun sa kinauupuan ko, dahil pakiramdam ko ay nakaganti ako kahit papaano kay Victor. Kung
Magpakalayo-layo na lang kaya tayong dalawa, Reyna. Sumama ka na lang sa akin sa probinsya. Mamuhay tayo dun. Nakita ko kung paano kumunot ang noo ng misis ko pagkatapos marinig ang sinabi ni Victor. Hindi lang naman siya ang nagulat, pati rin akong nakikinig lang sa kanilang dalawa ay sobrang nagulat din sa tinura ng kumpare ko. May pera ka naman dyan, di ba? Na pwede nating gamitin pang umpisa, hindi ba? Hawak mo rin naman yung pera ni pare. Pwede nating kunin yun na pang umpisa. Hindi naman niya malalaman kung kailan tayo aalis. Kung ang anak niyo namang si Luigi ang iniisip mo, pwede naman silang magkasama ng anak ko. Mas matutuwa pa nga silang dalawa dahil meron na silang kalaro, di ba? O kung ayaw mo naman, pwede mo naman ang iwanan si Luigi kay pare. Maging ako ay napapailing na rin sa takbo ng usapan nilang dalawa. Hindi kasi ganito ang inaasahan kong masasaksihan mula sa CCTV footage na mapapanood ko. Victor, para akong kinabahan bigla nang marinig ang mahinahon at may halong lambing na boses ng misis ko. Para na kasi akong nanunood ngayon ng drama sa mga nangyayari. Alam mo, isa rin yan sa dahilan kung bakit tinawagan kita ngayong araw. Saglit tong natigilan habang titig na titig pa rin sa kumpare namin. Gusto ko na kasing tapusin to. Hindi ko na kayang lokohin ang asawa ko. Hindi ko rin kayang mawala sa akin ang pamilyang mayroon ako ngayon. Alam mo yan, Victor. Alam mong mahal ko ang pamilya ko. Gusto kong mapatayo ng mga oras na yon sa kinauupuan ko, Miss Kay. Dahil para bang naibsa ng kaunti ang galit na nararamdaman ko sa naging desisyon ng aking asawa. Pero mabilis ding nagbago ang emosyon ko nang makitang napakuyom ang mga kamao ni Victor. Ganon? Ganon kabilis mo na lang ba akong bibitawan, Rina? Hindi mo ba ako mahal? May paghangos nitong sambit. Malungkot namang napayo ko ang misis ko na para bang hindi niya na kayang makipagtitigan dito. Hinintay ko ang magiging sagot ni Rina. Pero natahimik lamang ito, tsaka napailing. Alam mo naman kung anong sagot ko dyan, di ba? Alam mo, sa umpisa pa lang, wala akong nararamdaman para sa'yo. Kaya lang may tayo. Dahil sa namagitan sa ating dalawa. Pero walang pagmamahal dun, Victor. Walang attachment. Siguro nga, sadyang mas lamang ka lang sa kama kaysa sa asawa ko. Pero kung papipiliin mo ko, alam mo kung sino ang pipiliin ko. Mabilis akong naalarma nang mapansing bahagya ng nandilim ang ekspresyon ng mukha ni Victor. Halata namang napansin din yun ng misis ko, kung kaya't agad itong napatayo sa kinauupuan niya at lumayo ng kaunti kay Victor. Huwag mong sabihing naawa ka lang sa akin noon, di ba? Dahil alam mong patong-patong ang mga problema ko at ipinagpalit ako sa iba ng asawa ko. Ano, Rina? Awa lang bang pinagsamahan nating dalawa? Sumagot ka nga. Alam mong sagot yan, Victor, di ba? Alam mong umpisa pa lang, wala na talagang pagmamahalan ang relasyon na to. Nang mga oras na yun, nagtalo ang galit na nararamdaman ko sa kanilang dalawa at sa obligasyon kong protektahan pa rin ang aking asawa. Pero nang marinig kong panay na ang mura ni paring Victor at mag-aamba na sana sa asawa ko, ay mas pinili kong tumayo bilang asawa nito. Ayoko namang hintaying umabot sa puntong pagbubuhatan nito ng kamay ang misis ko habang pinaglalaruan ang emosyon nito para lamang sumunod sa lahat ng gusto niya. Paring Donald. Gulat ang rumihistro sa mukha ni paring Victor habang dilat na dilat ang mga matang nakatingin sa akin. Wala namang hinto ang luha ng misis ko habang nakatingin ngayon sa akin. Halatang hindi sila makapaniwalang makikita kong pumagitna sa usapan nilang dalawa. Tangina ka, Victor. Hindi ka na nakontento. Pati asawa ko gusto mong taluhin. Isang malakas na suntok ang dumapo sa pisngi ni Victor. Hindi naman ito ginawang lumaban o nagawang lumaban dahil marahil kitang-kita niya ang galit sa mukha ko.
Wag na wag ka nang tutungtong sa pamamahay na to, Victor. Kung ayaw mong pagsisihan sa bandang huli. Yun ang huling sinabi ko sa kanya. Hinintay ko pa ang magiging sagot nito sa akin, pero hindi ito pumalag. Hindi man lang to nagpaliwanag, pero mahahalata ko pa rin ang matinding galit sa mga mata niya. Kulang na lamang, isumpa nito kaming mag-asawa sa talim ng mga titig nito. Nang masigurado kong nakaalis na si Victor, ay minabuti ko namang harapin ang misis kong humahagulgol pa rin habang nakaupo sa may sofa. Malapit nang umuwi ang anak natin, Rina. Sa kwarto na lang tayo mag-usap mamayang gabi, sabi ko. Tumango naman siya habang sinusubukang pigilan ang luha. Nagawa niya naman yun hanggang sa para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sunod nitong ginawa. Bigla akong niyakap ni Rina, tsaka isinubsob sa katawan ko ang mukha niya. Patawarin mo ako, Donald. Patawarin mo ako sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo at sa anak natin. Patawarin mo ako, please. Hindi ko man masabi sa kanyang pareho kaming nasaktan sa mga nangyari. Ay, wala. Hindi ko napigilan ang sarili kong huwag haplusin ang likod nito nang mag-umpisa na naman siyang humagulugol. Hindi ko man masabi sa kanyang pareho kaming nasasaktan sa mga nangyari, pero alam kong nagkakaintindihan naman kaming dalawa kahit sa ganitong paraan lang. Sabihin mang malaki ang kasalanang nagawa sa akin ni Rina ng mga panahong yun, pero mas pinili kong magtiwala pa rin sa kanya at bigyan ito ng pangalawang pagkakataon, Miss Kay. Matagal ding nanatili sa puso ko ang galit at pagtatampong nararamdaman ko sa aking asawa. Pero pinakinggan ko pa rin ang pangako nitong hinding-hindi na niya gagawin ang pagkakamaling muntik nang sumira sa aming pamilya. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kayang mas mababa pa sa kanya, hindi ba? Pero higit sa lahat, nagpapasalamat akong nanatili akong matatag sa mga kinaharap naming pagsubok at hindi nawala ang pagmamahal na mayroon ako sa aking pamilya sa kabila ng galit at pagkamuhing naramdaman ko. Sa ngayon, Miss Kay, nananatiling matibay ang pamilya ko. Nawala na rin ang agam-agam sa puso ko. Kung baka ulitin ni Mrs. na pagtaksilan ako. Pero hindi naman na nangyari. Sa ngayon, Miss Kay, malapit nang magtapos ng high school si Luigi ngayong darating na April. Kaya masasabi kong hindi ko pinagsisisihang binuo ko ulit ang aking pamilya sa pagbibigay ng second chance sa aming ilaw ng tahanan. Hanggang dito na lamang po, Miss Kay, ang ibinahagi kong istorya. At muli, nagmamahal, Donald. Sana'y may natutunan po kayo sa kwento ng aking buhay at matyaga kong babasahin kung anuman po ang inyong maging komento.